Hello mga kumarites, talaga namang umaliwalas nga po yung harap ng tindahan namin dahil sa DIY nga namin ni Jowa. Yung patungan nga po dyan sa harap ng aming tindahan kumarites ay wala pang tiles, kaya yun naman nga po yung gagawin ni Jowa ngayon. Kahapon nga po ito ng Sabado kumarites ng hapon, dahil alam nyo naman linggo nga po ngayon at magsisimba nga po kami ng mga anak ko. Si Jowa nga po ay hindi sasama sa amin dahil siya nga po ay magbabantay ng aming tindahan. Ito nga po yung mga nakalagay na tiles doon sa labas kumarites at gagamitin niya na nga po para malinis na nga po itong harap ng tindahan namin. Tingnan nyo naman kung gano'n nga po kaaliwalas pag mayroon nga po tayong halaman sa ating bahay. Sinusukat na nga po pala ni Jowa ito kumarites at pinuputol niya na nga po para ilalagay niya na lang. Buti na lang talaga ay mayroon na ngang bukas na mga hardware. Nagpabili nga lang po siya sa anak ko ng 3 kilo na adhesive. Nakabike naman si Kuya Sian kaya mabilis nga lang din po siya makabili. Maganda rin talaga maglagay ng halaman dito kumarites dahil kung makikita nyo nga po ay sumisikat talaga yung araw dito. At meron nga rin pong hangin na umiihip. Maliwanag na po talaga tingnan yung taas ng tindahan namin dahil meron na nga po siyang pintura. Ipapalagay ko nga pong tiles dun sa pinakababa nga po kumarites ay ito nga po ay galing din sa lababo namin. Kung mapapansin nyo nga kumarites ay putol-putol na nga po iyan dahil mga retaso lang yan doon sa pinagtabasan ng lababo. Dahil pwede pa naman ito kumarites kaya gagamitin niya na nga po muna ito. Din pa nga po yung artificial naming damo kumarites pero pwede na nga po iyan. Dahil alam nyo naman na kung ano nga lang po yung available na pwede namin gamitin ay yun lang talaga yung ginagamit namin. Dinudurog-durog na nga po ni Jowa yung mga hindi niya na kailangang tiles dahil itatapon niya na nga po doon sa likod. At yung mga tambak nga po dito na nakalagay ay itatapon niya na rin para mas lalo nga pong maging malinis itong harap ng tindahan namin. Habang walang pasok at wala nga pong extra ay dito nga muna siya sa bahay namin magtatrabaho. Pero syempre walang sahod kumarites. Itong pagtatiles nga po dito sa harap ng tindahan namin ay wala pa talaga sa plano. Pero dahil sinusumpong na nga po ng kasipagan si Jowa kaya tinuloy-tuloy niya na nga po iyan. Pero nilinis na nga po muna niya dyan kumarites bago nga po siya mag-umpisa. Tile adhesive nga lang po yung gagamitin niya dyan kumarites. Dahil hindi naman ako marunong dyan kaya siya na lang talaga ang gumagawa at ako nga po ang taga-video niya. Mini version nga po ng lababo kumarites itong harap ng aming tindahan. Abay kung ano nga po yung ginamit namin doon sa lababo, ayun na nga rin po yung ginagamit namin dito. Medyo lumuwag na nga rin po yung harap ng tindahan namin kumarites nung tinanggal na nga po ni Jowa yung mga kalat dito. At dahil okay na nga po yung tile adhesive kumarites kaya inumpisahan niya na nga pong mag-tiles. Saglit niya na lang naman ito gagawin dahil nakakat na nga po lahat ng kailangan niya. Sakto naman nga po na ginawa niya ito para nga po may time din kaming magsimba. Pero dahil hindi nga po siya sasama kumarites kaya mag-isa nga lang po siya dito sa bahay. Ang sarap din talaga sa pakiramdam kumarites na unti-unti nga pong naaayos itong bahay namin kahit sa pa-DIY lang. Hindi man ganun kabilis yung aming pag-aayos sa bahay kumarites ay okay lang yun dahil wala namang paligsahan sa buhay. Ang mahalaga nga po ay kontento ka kung anong meron ka at kailangan mo lang yan palaguin. Nagtatiles nga po siya ay ganyan nga po yung diskarte niyang ginagawa. Hiram nga po siya ng mga rubber mallet kaso wala nga po siyang mahiraman at nasa trabaho nga po yung gamit niya. Kaya ayan, tinry niya nga po muna yung martilyo kumarites. Pero dahil hindi nga po yan pwede kumarites, kaya naisipan niya na nga pong lagyan na lang ng basahan iyan. Katapos ay nilagyan niya na nga po ng scotch tape. Para-paraan nga lang po talaga kumarites para nga po matapos itong kanyang ginagawa. Sabi ko nga sa inyo kumarites na all around nga po ito si Jowa pagdating sa construction. Kaya wala din talaga kaming poproblemahin pag meron nga po siyang gustong gawin dito sa bahay at meron nga akong ipapagawa sa kanya. High school pa nga lang yan kumarites, ay labor na nga po iyan ng papa niya sa construction. Dating naman ng college ay nagtrabaho nga po siya sa araw, sa gabi naman nga po ay nag-aaral. Dahil classmate nga po kami ng 4th year high school. At nung nag-college nga po ay magjowa na kami. Kaya naman talaga yung mga classmate at kaibigan niya nga rin po ng college ay kakilala ko din dahil nakikisit in nga po ako sa kanilang school or sa kanilang room kumarites. Gabi nga rin yung kinukuha kong schedule kumarites para hindi nga po ako mahirapan sa pagpasok. Dahil madalas nga po ay nilalakad ko lang papasok sa school pag tricycle nga lang po yung kailangan mong sakyan. Makatipid sa pamasahe. Dati pa lang talaga kumarites ay kuripot na ako. Isip ko talaga kung paano makatipid pagdating nga po sa gastusin. Hindi ko nga po natapos yung 4 years course kumarites dahil 2 taon nga lang po yung natapos ko. At nag-apply na nga rin po ako sa pagtatrabaho. At dahil meron nga rin po talagang family problem yung taon na iyon. So ayan lang nga yung ginagawa ko kumarites, ang magputol nga po ng ginagamit ni Jowa na tape. Dahil wala naman akong ibang maiambag dyan. Buti na lang talaga at hapon ito kaya naman wala masyadong nabili. Para hindi nga rin po magalaw itong ginagawa ni Jowa. O diba dyan na nga lang po sa gilid yung kanyang gagawin kumarites dahil tapos na nga po siya maglagay doon sa ibabaw. Dahil nakatayo nga po yung camera ko dyan sa labas ng tindahan kumarites, meron nga pong dumaan na kakilala ko. Ang sabi niya nga sa akin, vlogger yarn.
Natawa na nga lang po ako at sabi ko sa kanya, feeling vlogger lang. Dahil hindi naman talaga ako expert dito sa pagbablog ko Marites at bago nga lang po ako dito. Pero dahil gustong gusto ko nga po itong ginagawa ko Marites, kaya naman tuloy-tuloy na nga rin po talaga yung aking pagbibideo. Hindi rin talaga kompleto yung araw ko pag wala nga po ako nagagawang content. Kaya naman araw-araw din talaga ako nag-iisip ng content kung ano nga po ang maipopost ko. Dahil hindi naman talaga madali ang pagpopost nga po ng mga mini vlog. Pagkatapos mo mag-video ay i-edit mo pa iyan. Habang ikaw ay nagbabantay ng tindahan at gumagawa ng gawaing bahay. Pero dahil yun naman ang madalas kong ginagawa, kaya naman talaga yun din ang kino-content ko. Madami na nga rin po akong PM at comment nga po na nare-receive kung paano nga daw po mag-content, kung paano mag-vlog. Kailangan mo nga umpisahan mag-post araw-araw at pag-aralan kung ano nga po yung mga gustong panuorin sa'yo ng mga viewers mo. At kung sa tingin mo na magugustuhan ng mga followers mo. At higit sa lahat, kailangan mo talagang basahin yung mga policy. At dapat talaga mga original content yung mga pinopost mo araw-araw para hindi ka nga magkaroon ng problema. Kahit ang pag-share nga po ng ibang content ko Marites ay hindi ko nga po ginagawa. Dahil baka magkaroon nga po ako ng violation dahil sa ibang mga video. Pero ang ginagawa ko nga po ay nanonood na nga lang po at nag-i-engage nga po ako sa mga kapwa ko mami vloggers. Syempre kailangan natin iyon para nga po magkaroon tayo ng engagement. Doon nga rin po ako kumukuha ng mga idea ko Marites sa mga kumami vloggers din. Dating nga po sa mga pagkukontent. Lalo na nga rin po doon sa mga mami vloggers na mayroon ding tindahan. Kaya naman sinusuportahan ko din talaga sila para nga po magkaroon ako ng idea din pagdating sa tindahan. At ma-share ko nga rin po iyon sa aking mga followers at sa mga viewers ko rin na madalas na nanonood sa akin kahit hindi naka-follow. O diba ang dami ko namang daldal ko Marites kung ano-ano na nga lang talaga ang dinadaldal ko sa inyo. Sa totoong buhay talaga ko Marites ako ay madaldal. Pero ang kadaldalan ko nga lang talaga ay si Jowa at kayo. Kaya wala talaga ko yung choice kung hindi makinig sa aking mga sinasabi. Totoo yun Marites, kaya pagtyagaan nyo na talaga kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Sobrang kadaldalan ko nga, tingnan nyo naman at matatapos na nga si Jowa dyan Marites. Ayan at may pinuputol pa nga po siyang isang peraso. Last niya na nga po talagang ilalagay na tiles dyan Marites at tapos niyan ay magagrout na nga rin po siya diretso. Syempre siya pa din ang magagrout niyan dahil wala naman akong alam dyan. Ayan at isang side na nga lang po yung kanyang lalagyan ng tiles. O diba sa kadaldalan ko ay natapos na talaga si Jowa. Buti na lang talaga at nagkasya yung 3 kilong binili nga po ni Sian na adhesive. Dahil wala na nga pong pangbili ng adhesive ko Marites. Aba syempre ilang araw nga rin po talagang walang pasok itong si Jowa. At sa tindahan nga po kami kumukuha ng aming pambili ng pagkain. Ayan at nililinis niya na nga lang po Marites bago nga po niya yan igagrout. Ayos niya nga po yung mga nakalagay na tile adhesive doon sa ilalim. Abay kahit hindi yan nakikita Marites, lilinisin at lilinisin niya iyan. Inunasan niya nga po muna bago siya magsimulang maggrout. O diba napakasipag niya Marites, tingnan niyo naman yung itsura at talaga namang kaaya-aya na tingnan. Meron pa nga rin pong pa-design itong kanyang ginawang paglalagay dito ng tiles sa ilalim. Dahil parehas-parehas pa nga rin po yung kanilang itsura. Itong grout naman namin Marites ay tira nga po ito doon sa lababo namin. Tinabi niya na nga lang po para naman pag kailangan pa namin ay magagamit pa. Gamit niya na nga lang po yung kanyang daliri sa paglalagay dyan ng grout dahil kaunti lang naman ito. Ganyan nga po yan kagaling sa paggamit ng daliri. Char. Joke lang. So ayan at natatawa na nga po ako habang nagvo-voice over. Niya na nga po muna yung gagawin niya dyan Marites dahil pagod na nga daw po siya. Kaya naman habang nga po siya ay naggagrout na dyan ay ako nga po ay nagtitimpla ng kape. Bilis lang naman maggrout dahil pupunasan mo nga lang dyan yung mga may butas-butas. Yung gilid ng tiles para nga po ay hindi na masiksikan. Mas maganda nga po tingnan pagpantay nga po yung kulay. So ayan pagkatapos niya nga pong maggrout ay nililinis niya naman. Ayan at makinis na nga rin po dito sa labas ng aming tindahan. Itong buong harap talaga ng bahay namin ay naging tindahan na. Kaya kung mapapansin nyo yung pintuan ay tindahan na rin iyan. Dahil maliit lang talaga itong bahay namin Marites. Ibali na nga pong maliit basta hindi nga po nangungupahan. Dahil ang mahal na talaga ng mga upahan ng bahay ngayon. Kaya maswerte na talaga yung mga taong nakakakuha ng bahay kahit maliit lang. Doon na nga po dito sa Manila. Dahil tapos na nga po si Jowa Marites, ang next ko nga pong gagawin ay ipapakita sa inyo yung resulta nitong kanyang project. Malinis din talaga ito si Jowa Marites pagdating sa pagtatrabaho kaya hindi niya yan iiwan ng makalat. Kahit sariling bahay niya pa yan, hindi talaga yan nag-iiwan sa kanyang ginagawang trabaho. Kaya bawat tapos ng kanyang trabaho ay naglilinis talaga agad iyan. Hindi niya na nga aantayin na ako ang maglinis. Aba syempre at napapagod din ako sa kakatingin sa kanya. Char. So ito na nga yung after Marites.